Amen. God bless you sa ating beloved co-preacher, Brother Paul. Tayo po'y manalangin, mga minamahal, taas natin ating makamay. Opo, dakilat mapagpalamang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, Diyos na banal at sa pagkagalit, sa sa kahabagan, sa pangunang panalangin po ng aming ginagawa, Pastor End Time Prophet, Lord God, maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong malagawin na tapos na tigit, sa pagkilos mo mainam sa aming kalagitnaan, sa iyong Santong Espiritu na bigyan sa mga puso at bagong lahat. Kami nagpakumbaba, lalo bang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasakabagan mo kami patawarin. Lubos-labis po kami nagsisi sa aking mga labi. Ikaw po, Lord God, maglagay mga taga dapat bigasin. Ikaw po aking inaasahan, buksang pag-unaw at kaisipan ng bawat napakinig at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, and we bind the power of darkness and we send doubt, Satan cast out, be bound into hell and be there forever in the name of our dearest Jesus I pray. Amen and amen. Everybody say praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kaluwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako po'y nagbabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Honorable Evangelist Joel de Almeida, the end-time prophet of our loving God, into the whole Almeida family, at patuloy po ang ating pag-alala kailanman. Hindi po natin malimutan ang mga aral at turo na iniwan ng ating beloved Honorable Stand Pastor, our beloved Mama Dear, at magandang hapon sa inyo lahat, sa lahat po ng ating pinagpalang mga bisita at mga viewers sa ating pong live webcast, especially po sa ating beloved Ted, beloved Minister Luke, yan po sa dako ng USA. Purihin ang ating pinakamahal na Hesus Kristo. At ngayon po, mga minamahal, ang ating bansa ang nag-celebrate ng tinatawag na Independence Day. Ang ibig sabihin, Araw ng Kalayaan. Kaya ang ating topic, Independence Day o Araw ng Kalayaan. Basahin po natin ang ating teksto. Kindly po, read at the same time sa ating pong dalawang unang bersikulo. In the book of Galatians chapter 5, verse 13. For, brethren, you have been called unto liberty. Only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. The book of Ephesians chapter 3, verses 12 and 16. In whom we have boldness and access with confidence by the faith of Him, that He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. God bless you po. Kindly Tagalog. Dito po sa Galatia Kapitulo 5, versikulo 13. Sapagkat kayo, mga kapatid, tinawag sa kanayaan, huwag lamang gamitin ang iyong kanayaan upang magbigay kadahilanan sa naman, kundi sa pamagitan ng pag-ibig ay mga lingkurang kayo. Dito po naman sa Efesyo Kapitulo 3, ang talata po ay 12 hanggang 16. Nasa kayo meron tayong lakas na loob at pagpasok na may pag-asa sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Dito po sa 16, upang sa iyo ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng Kanyang kaluwalhatian, na kayo palakasin ng kapangyarihan sa pamagitan ng Kanyang Espiritu sa pagkataong loob. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pumalakpak muna tayo sa ating mahal na Panginoon. Ang lahat ay magsabi ng praise the Lord. Ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus ang magpala ng Kanyang banal na salita. Independence Day o Araw ng Kalayaan ng ating tinatalakay. Ang ating bansa sa araw na ito, mga minamahal sa almalugad dako, ay nagdiriwang ng kalayaan ng bansang Pilipinas sa kamay ng kaaway, mga minamahal. Sapagkat mahabang panahon, tayo po ay naalipin ng tinatawag na ibang bansa at dumating ang tinatawag na time of liberty. Nagkaroon ng independence, nagkaroon tayo ng ating sariling republika, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, nakalulungkot mang sabihin, hindi lang naman sa ating bansa, kundi saan mang bansa, mga minamahal. Kung ang bansa ay nasakop ng dayuhan at ang dayuhan ay umalis na sa bansang yan, napalaya sa kamay ng dayuhan ang bansa, pero ang tao sa bansa na yan ay alipin pa rin ng kasalanan, mga minamahal. At yun ang tinatawag, mga minamahal, na
malupit na pagkaalipin, mga minamahal, yung ikaw ay maging alipin ng kasalanan. Dahil alam natin, mga minamahal, ayaw at sa gusto natin, kapag ang tao ay alipin ng kasalanan, ayaw mo at sa gusto. Ito ay magkakaroon ng bunga sa katawan mo, ang sinasabing karamdaman. At ayaw mo sa gusto, darating din naman ang kabayarang tinatawag na kamatayan. Kaya sabi ng ating nabasa, mga minamahal, saan daw tayo tinawag? Sa Galatians chapter 5 verse 16, sinasabing tayo'y tinawag sa kalayaan. Huwag gamitin ang ating kalayaan upang magbigay ng kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig at paglilingkuran. Itong kalayang ibinigay ng ating mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal, pinalaya tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nang tayo'y tawagin ng ating Diyos na buhay, ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa langit, mabait na Diyos, makapangyarihang Diyos, ating nakilala ng ipangaral ng ating beloved Honorable Evangelist Well de Almeida, the end-time prophet of our loving God and our beloved Honorable Stand Pastor, our beloved Mama Dear, nakilala natin na meron palang iisang Diyos sa langit. At ang Diyos na yan, mga minamahal, ang nagpalaya sa atin sa pagkaalipin ng kasalanan. Kaya naman tayo ngayong lahat ay naging malaya na. Saan tayo lumaya, mga minamahal, sa kasalanan. At yung kalayaan natin sa kasalanan, nagkaroon ng bunga. Kung ang bunga ng ating kasalanan ay karamdaman, ang bunga naman ng kalayaang ipinagkaloob ng Panginoon, ang kagalingan ng ating karamdaman. At napalaya rin tayo sa mabigat nating problema, mga minamahal, sa depression na ating naramdaman noon na halos tayo ay magpakamatay na lamang, mga minamahal. Wala tayong pakialam saan tayo pupunta, kung sa impyerno o sa langit. Basta ang alam natin, talikuran kung ano ang depression na meron tayo, yung ating kabiguan, tayo'y pinalaya rin ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Pinalaya rin tayo ng mahal na Panginoon sa ating kahirapan, mga minamahal. Grabe ang ating pagsusumikap, grabe ang ating pangarap. Pero at the end of the day, isa lang ang nakita natin sa ating sarili. Nakita natin ang ating sarili pagkatapos ng lahat ng ating pagsumikap, nasa kahirapan pa rin tayo. Ang tagumpay na meron tayo, hindi natin pwedeng isigaw na tayo nagtagumpay sapagkat ito'y tinabunan ng higit pang kabiguan. Subalit pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Tayo ngayon ay nasa tinatawag na Independence Day. Itong kalayaang ipinagkaloob ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ang sabi, dito pala tayo tinawag, mga minamahal. Kaya gagamitin natin ito, mga minamahal, sa kaluhatian ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi, sa pag-ibig at paglilingkuran. Dahil yung kalayaan na sa atin ngayon, ang bunga nito ay kabuuan ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Hindi lang ito para sa atin, mga minamahal. Meron tayong labuas, meron tayong kakilala, meron tayong kaibigan. Kagaya nung nagpatotoo kanina, mga minamahal, ang unang pinalaya ng Diyos, yung kanyang mga labuas, siya ayaw niyang maglingkod sa mahal na Panginoon. Nang dumating ang pandemic, nawalay siya ng trabaho, marami siyang bills na hindi nabayaran, na-depress siya. Naalala niya yung magulang pala niya na nagsasabi sa kanyang, maglingkod ka sa Diyos na buhay, sa Jesus Miracle Crusade. Yun ang nagpalaya sa kanya sa depression, mga minamahal. Kaya kahit may pandemic pa, 2 pang trabaho ang ibinigay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Yun ang sinasabing tunay na kalayaan, mga minamahal. Kaya nilagyan natin ang supporting verse, mga minamahal, dito po sa Ephesians, ang chapter 3, verse 12. Ang kalayaan, mga minamahal, na ipinagkaloob sa atin ng malapit, sabi, mga minamahal, ito ay merong tinatawag na lakas ng loob na pagpasok ng may pag-asa sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Meron daw tayong boldness and confidence, mga minamahal. Meron ka ngayong tapang. Meron ka ngayong tinatawag na katiyakan. Sabi, ikaw ay papasok sa buhay na walang hanggan. Hindi ka na ngayon magbabaka sakali dahil napalaya ka na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Noon sa relihiyon, tayong lahat ay nagbabaka sakali. Nagsasabi tayo, baka tayo tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kung ang ating labas tayo ipapanalangin, magbabayad ng mananalangin sa atin, magbabayad ng iiyak sa atin. Taon-taon, mga minamahal, meron tayong tinatawag yung ating kamatay pinagdiriwang, mga minamahal. At tayo ipapanalangin, kukuha ng leader ng relihiyon, mga minamahal, para tayo ipanalangin, para kung tayo nasa purgatorio, pupunta tayo sa langit.
pero hindi pala yun ang katotohanan. Pag pinalaya ka na ng ating mahal na pagsasabi, meron ka ng loob, lakas ng loob na pumasok. Ibig sabihin, pumasok ka sa langit. At ito ay sa pamamagitan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Bukas na ngayon ang langit para sa iyo. Welcome ka nang ikaw ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi ng verse 16, upang sa inyo ipagkaloob, ayon sa kakayamanan ng kanyang kawalatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan. Meron na pala tayo ngayong kapangyarihan nang tayo lumaya, mga minamahal. Meron tayong kapangyarihan. Hindi tayo basta sinabing Kristiyanong sa bibig lamang, mga minamahal. Ikaw ngayon, tayo ngayon, ikaw na narito ngayon, ikaw na napabilang sa tunay na iglesia ng mahal na Panginoon, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, merong tunay na taong inilagay ang ating pinakamamahal na Jesucristo, meron ka palang kapangyarihan. Hindi ka basta naging Kristiyano lamang, mga minamahal. Ang sabi, upang sa inyo ipagkaloob niya, ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa pagkataong loob. Yung palang kapangyarihan na yon, mga minamahal, ay sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na ibinigay sa iyo. Kaya yung inner man mo, yung pagkataong loob mo, na dati na ikaw ay mahina, alipin ng kasalanan, hindi ka na makakalaya pa, nang ikaw ay makalaya, yung iyong pagkataong loob, yung inner man mo, ay nagkaroon na ngayon ng kapangyarihan. Yan ang Espiritu ng Diyos na ibinigay sa iyo. Yun pala ang tunay na kahulugan ng mga minamahal ng spiritual freedom. Nagkaroon tayo ng tinatawag na Spiritual Independence Day. Ito ngayon ang atin, mga minamahal. Kaya sinasabi, tayo magsasabi sa ating sarili, I am free. I am free at last. Pag tinagalog natin, ako'y malaya na. Sa wakas, ako'y malaya na. Dahil noon, yung ating kalayaan pansamantala lang. Meron kang problema, nalutas, sa susunod may problema ka na naman. Yung isang problema nalutas, sa susunod, dalawa na. Yung karamdaman mong isang gumaling, gumastos ka sa doktor, sa susunod, 3 na ang karamdaman mo hanggang kamatayan. Yung kalayaan, mga minamahal, temporary, hindi pansamantala. Hindi mo masasabing, I am free at last. Ngayon, pwede mong ipagsigawan, ikaw ay malaya na, sa wakas, ikaw ay malaya na. Dahil ang nagpalaya sa iyo, walang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa pamamagitan nito ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Dahil kung nasaan o saan naroon ang Espiritu ng Diyos, doon may kalayaan. Kaya di po, basahin natin yung ating 2 verses. From the book of 2 Corinthians, chapter 3, verse 17. Now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. From the Gospel of St. John, chapter 8, verse 32 and 34. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. 34. Jesus answered them, Verily, verily, I say unto you, whosoever committed sin is the servant of sin. God bless you po. Kindly sa Tagalog. Dito po sa aklat ng ikalawang taga-Korinto, Kapitulo 3, ang talata ay 17. Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu. At kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 8, ang talata ay 32 at 34. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. 34, sinagot sila ni Jesus, Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kailan daw dumarating ang kalayaan? Mga minamahal, ang sabi, kung saan naroon ang Espiritu ng Diyos, doon may kalayaan. Kaya hindi natin matatanggap, mga minamahal, ang tinatawag na kalayaan kung wala ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kinakailangan ng tao ng Espiritu ng Diyos, mga minamahal. Kinakailangang mabautismuhan ka sa Espiritu Santo. Yun ang napakahalaga, kaya lagi nating pinaliliwanag.
ang apat na reglamento ng kaligtasan. Hindi tayo pwedeng maging Kristiyano, mga minamahal, kapag hindi tayo nag-comply sa apat na reglamento ng kaligtasan. Hindi natin basta sabihin, hindi, nanampalataya naman ako may Diyos. Hindi nagsisi naman ako sa aking kasalanan. Ang tanong, anong klaseng pananampalataya? Anong klaseng pagsisisi, mga minamahal, ang ating ginawa? Dahil merong klaseng dalawang klase ng pagsisisi. Yung sinatawag na pagsisisi, mga minamahal, repentant itself, nagsisi ka, nagsisi na ako, tapos na yan. Yung sinasabing pangalawa na fruitful repentance, kinakailangang maging mabunga, mga minamahal, yung ating pagsisisi. Pag sinabing fruitful repentance, mabungang pagsisisi, ang ibig sabihin niyan, kailanman ang pinagsisihan mong kasalanan ay hindi na babalik pa sa'yo o hindi mo na babalikan pa. Pero kung ikaw ay nagsisi lamang kagaya ng ginagawa na, nagsisi naman ako. Di ba? Nagsisi naman ako, nanalangin nga ako, paulit-ulit pa nga eh. Pagod na pagod nga ako, kakaganon. Hindi ba? Yung butil-butil na yung ginagamit natin dati, mga minamahal. Napakatagal namin yan ako, 24 na taon dyan, mga minamahal. Nagsisisi rin naman kami, mga minamahal. Hindi ba? Nagsisisi rin naman tayo, pero hindi siya mabungang pagsisisi. Kaya ang hiningi, yung tunay na pananampalataya, kilala mo sino ang iyong sinampalatayanan at nalaman mo ang tamang pagsisisi. Nabautismo ang ka sa pangalan ni Jesucristo, hindi ka lang gumaya, kundi nauunawaan mo, kaya ka binabautismo sa pangalan ni Jesucristo para mapatawad ang kasalanang pinagsisihan mo at ikaw ay makakalakad sa panibagong buhay. Kaya yung bautismo, paglakad mo sa panibagong buhay. At pagkatapos niyan, sabi ng Banal na Kasulatan, the four requirements of salvation, and the fourth one is, babautismuhan ka sa Espiritu Santo. Yung Espiritu ng Diyos ngayon ang sabi, ilalagay na sa puso mo. Kaya ang sabi, kung nasaan ang Espiritu ng Diyos, doon may kalayaan. Darating na sa iyo ang kalayaan dahil ang nasa iyo na, yung inner man mo, ang kasama niya, ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At sabi ng ating nabasa, mga minamahal, ang kailangan mo ay makilala ang katotohanan. Dahil pag hindi mo nakilala ang katotohanan, sinabi natin, ay, nasa katotohanan naman ako. Ako, ilang beses kong pinagmalaki ako, nasa katotohanan ako, mga minamahal. Noong nag-aaral nga ako, nakipaglaban ba ako ng debate? Pati yung mga tagapagturo ko sa mat, kinalaban ko sa debate. Nawalan tuloy ako ng mentor sa mat, mga minamahal. Mahilig ako sa debate. Dahil ang alam ko, nasa katotohanan na ako. Yun ang alam ko, mga minamahal. Nung gumraduate nga ako, 2 simbahan pa ang niluhuran ko, mga minamahal. At yung isang simbahang niluhuran ko sa FEU. Dahil bago ako umuwi, palagi akong dumadaan dyan, mga minamahal. Isang araw, walang katao-tao dyan, sarado. Ako ang magbubukas ng pintuan. Yung Diyos doon, mga minamahal, umilaw sa akin yan. Kaya lalo ako, mga minamahal, I stand for by myself na ako'y nasa katotohanan. Talagang nasa katotohanan. Isipin mo, yung Diyos na nandun sa altar, sumilay sa akin, siguradong gagraduate ako nito. Gumraduate nga ako. Tama naman. Kaya lalong tumibay, mga minamahal, ang aking pagkapit sa Diyos ng relihiyon. Gumraduate nga ako. Binalikan ko siya, salamat, graduate na ako. Punta naman ako sa kabila, salamat, graduate na ako. Pagkatapos nun, ketong naman ang pumalin. Walang kwentang tagumpay. Yun ang sinasabi natin, mga minamahal. Di ba? At kinakailangan ang sabi, pag nasa iyo na pala ang Espiritu ng Diyos, may kalayaan ka na, dapat malaman mo ang katotohanan. Kaya sabi ng ating nabasa sa verse 32 ng John chapter 8, mga minamahal, iyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo. Eh hindi mo pwedeng sabihin, nasa akin ang Espiritu ng Diyos. Nakilala mo na ba ang katotohanan? Nahanap mo na ba siya, mga minamahal? Marami ring espiritu, mga minamahal, maraming espiritu. Hindi ba? Ang kinakailangan natin, mga minamahal, espiritu ng Diyos para magkaroon ka ng kalayaan, pero kinakailangan makilala mo ang katotohanan. Ulitin ko lang pagbasa, iyong makilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Kung hindi mo kilala ang katotohanan, paano ka mapapalaya? Mga minamahal, sasabihin mo sa sarili mo, kung may espiritu ka, may espiritu din ako. Di ba? Maraming ang espiritu Yung soft drinks na may espiritu Hindi ba? Yung alak may espiritu. Yung bisyo natin, masamang espiritu yan, mga minamahal. Yung ating mga negative thoughts, masamang espiritu yan. Ang pinag-uusapan natin, yung espiritong magpapalaya sa iyo, makikilala mo ang katotohanan. At ang katotohanan ay walang iba,
kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Kaya mga minamahal, sabi ng verse 36, kung palayain kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na laya na. O pinalaya ka na ng ating mahal na Panginoon, yung kalayaan mo hindi pansamantala. Ang sabi, tunay na malaya ka na. Kaya sisigaw ka, ako'y malaya na, sa wakas, ako ay malaya na. At nilagyan natin ang supporting verse, mga minamahal. Verse 34, sabi ng ating nabasa, sumagot si Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Kaya kung hindi mo nakilala ang katotohanan, walang Espiritu ng Diyos sa'yo, wala kang kalayaan. Mga minamahal, alipin ka pa rin ng kasalanan. Kaya sabi ng ating nabasa, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Hindi natin pwedeng sabihin, tao lang. Di ba? Minsan yan ang ating katotohanan, tao lang, walang halaga ang Espiritu ng Diyos. Walang halaga ang ating kalayaan. Tama yun, tao tayo, mga minamahal. Kaya nga, tayo ay nasa perfection. Pine-perfect tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, kailangan natin ang constant na pagdalo sa ating gawain. Hindi ka pwedeng maging Kristiyano sa isang sandali lamang, mga minamahal. Ano lutas sa problema ko, nawala yung depression ko, pinagpala ako ng mahal na Panginoon, magsasawa ka rin. Naniwala kayo, mga minamahal? Sa tagal namin sa mahal na Panginoon, huwag mong sabihin palagi kang on fire. Kaya nga merong striving, mga minamahal, may striving. Pag hindi ka nag-strive, mga minamahal, makakalimutan mo ang spiritual Independence Day na ibinigay ng Diyos sa iyo, yung spiritual freedom, makakalimutan mo yan. Bakit? Dahil mapopokus ka sa meron ka na ngayon. Na nakalimutan mo, ang nagbigay sa iyo niyan, walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa banal na kasulatan, nagkaroon ng mga halimbawa, mga minamahal, na mga tinawag din ng Diyos sa kalayaan, pero hindi sila nagpatuloy na sayang ang kalayaang ipinagkaloob sa kanila ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, totoo pala ang Diyos. Tama naman. Totoo ang Diyos, mga minamahal. Mapagpala pala ang Diyos, totoo naman. Tapat pala ang Diyos, totoo naman. Pero minsan, tayo ang hindi totoo. Gusto niyo mag-amen? Very good. Buti naman, inamin natin, mga minamahal. Hindi ba? Hindi tayo palaging on fire. Naalala ko, mga minamahal, ating iginagalang mahal na pastor, pag may nagpaalam na mag-ayuno, sige, fasting. Sabi ng ating beloved Mama Dear, Sweetheart, kapag-fasting lang, nagpaalam fasting na naman. Sabi ng ating ginagalang mga pastor, Love, pabayaan mo siya hanggang mainit. Kasi habang mainit yan, painit ng painit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Pag pinigilan mo yan, paglamig niyan, hindi na yan iinit pa. Tama naman. Kaya palaging sinasabi ng ating ginagalang mga pastor, palagi daw nating isipin ng sa bawat segundo ng buhay mo, isipin mo na babalik na ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Para palagi tayo nag-iisip na tayo ngayon malaya na ang nagpalaya sa atin ay walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang meron tayo ngayon, ito'y higit pa sa kayamanan, mga minamahal. Magagamit natin sa kagipitan, magagamit natin sa pangailangan, sa karamdaman, magagamit natin, mga minamahal, walang iba ang Espiritu ng Diyos. Kaya sinasabing kung nasaan ang Espiritu ng Diyos, doon ay mayroong kalayaan. Nakita natin, mayayamang tao ngayon, mga minamahal, nagkakasakit, hindi ba? Mayayamang tao, nagkakasakit, makakilala, mga minamahal. Pero hindi naman naduktukan ang buhay nila ng kanilang kayamanan, mga minamahal. Pero tayong pinagpalang tinawag ng mahal na Panginoon, hindi naman tayo mayaman. Maliban na lamang doon sa dati ng tinawag na mayaman, mga minamahal. Pero ang katotohanan sa banal na kasulatan, walang mayamang papasok sa langit. Mabuti pa yung kamelyo, mga minamahal, papasok siya sa butas ng karayom. Nakalagay yun sa banal na kasulatan. Bakit? Dahil pag sa mayaman, sinabi mo, maglingkod ka sa Diyos. Magbigay ka ng tithes and offering para kapagpalain. Maglingkuran mo, mahal na Panginoon, para hindi ka magkaroon ng karamdaman. Matatawa sa iyo yung mayaman. Kasi kaya niya magpagamot, mga minamahal. Kaya niyang kunin ang gusto niyang kunin sa kanyang kayamanan, mga minamahal. Hindi siya papasok sa langit. Pero yung kamelyo, masunurin siya. Sa butas ng karayom, mga minamahal, pag sinabi ng ating mahal na Panginoon, kamelyo, pumasok ka sa butas ng karayom. Yung kamelyo susunod sa mahal na Panginoon, papasok siya sa butas ng karayom. Kaya sinasabing, mahirap sa mayaman
Ang pumasok sa karyaan ng langit, mabuti pa ang kamelyo, papasok siya sa butas ng karayom. Pero kung tayo pinagpala ng mahal na Panginoon at tayo ay nanatili sa ating kalayaan, pinagpala ka na ng Diyos, papasok ka pa sa langit. Hindi ka ilang isang kamelyo. Ikaw ay tunay na anak ng Diyos ng mga Espiritu ni Kristo na kakilala ng katotohanan para magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya ang tanong, mga minamahal, paano natin mapapanatili yung ating kalayaan? Na ngayon ay meron tayo at yan ang ating tunay na kayamanan. Paano natin mapapanatili? Sagot, kindly po. In the book of Psalm chapter 119, verses 45 up to 47, and I will walk at liberty, for I seek thy precepts. I will speak of thy testimonies also before kings, and will not be ashamed. And I will delight myself in thy commandments, which I have loved. Dito po sa mga awit 119, versikulo 45 hanggang 47. At lalakad ako sa kalayaan sapagkat aking hinahanap ang iyong mga tuntunin. Ako na may magsasalita ng iyong mga patutuo sa harap ng mga hari at hindi ako mapapahiya. At ako'y maaliw sa iyong mga utos na aking iniibig. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Paano natin mapapanatili yung ating kalayaan, mga minamahal? Sabi ng verse 5, lalakad ako sa kalayaan sapagkat aking hinahanap ang iyong palatuntunan. Ang lalakaran natin yung kalayaang nasa atin. Huwag tayong lalakad muli patungo sa daan ng pagkabihag, mga minamahal. Kaya nga ang sabi dito, ang ating hanapin yung tuntunin, mga palatuntunan ng ating mahal na Panginoon. Verse 46, ako naman ay magsasalita ng iyong mga patutuo sa harap ng mga hari at hindi ako mapapahiya. Ano daw ang ating sasalitain, mga minamahal? Yung mga patutuo, yung ginawa ng mahal na Panginoon sa ating buhay, mga minamahal. Araw-araw, pagkagising natin sa umaga, meron tayo niyan. Kaya nga, ang tunay na Kristiyano, mga minamahal, hindi na kailangan lapitan siya para siya ay magpatotoo, mga minamahal. Meron kang patotoo. Ang sabi, ipahayag mo yan. Dahil kalakip niyan, kaya ka meron niyan. Dahil ibinigay sa iyo ng ating malapelo ang kalayaan. Ay, ano ipapatotoo mo kung ikaw ay bihag pa ng pagkalipin? Kung meron kang karamdaman na sa kahirapan, depressed ka, wala kang ipapatotoo. Wala kang sasabihin, mga minamahal. Pero dahil pinalaya tayo ng Diyos, ang sabi, ipahayag mo ang patotoo ng ating mahal na Panginoon at ikaw ay hindi mapapahiya. Kaya yung ating mahal na kapatid, talagang pinagpipilitan nila. Sa isang company, pareho sila, taga Jesus Miracle Crusade, hindi boss. Dahil hindi kami nagpapabaksin, buhay ang aming Diyos, ipinangalan ng aming beloved Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God. O ano ngayon na nangyari? Yung dalawang walang baksin, mga minamahal, walang karamdaman, lahat na may baksin, pati assistant manager, nagpa-booster pa. May karamdaman, sino ang tinawag? Yung walang baksin, ipinanalangin. Sa pangalan ni Jesus, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ayun ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Pag lumakad ka sa kalayaan, hanapin mo ang palatuntunan ng Diyos, magsalita ka ng patotoo, maging sa harap ng hari. Magsalita ka kahit sino ang kausap mo, sabihin mo ang patotoo. Ang ginawa ng Diyos sa buhay mo, ang sabi, hindi ka mapapahiya. Verse 47, ako'y maaliw sa iyong mga utos na aking iniibig. Anong gagawin natin sa utos ng malapay? Iibigin natin ito, mga minamahal. Kung merong pag-ibig sa ating puso, mga minamahal, yung salita ng Diyos ang ating iibigin. Pag inibig natin ang salita ng Diyos ay Diyos, mga minamahal, iniibig natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Pangalawang bagay, kindly po. From the book of Galatians, chapter 5, verse 1. Stand fast, therefore, in the liberty wherewith Christ had made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. From the book of Romans, chapter 6, verse 18 and 19. Being then made free from sin, ye became
servants of righteousness. I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh. For as you have yielded your members servants to uncleanness and to iniquity, even so now yield your members servants to righteousness and to holiness. Kali po sa Tagalog. Dito po sa aklat ng mga taga-Galacia, Kapitulo 5, ang talata ay 1. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkakaalipin. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 6, ang talata ay 18, 19. At yamang pinalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo ng katwiran. 19. Nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa sa karupukan ng inyong laman, sapagkat kung paanong inyong inihandog ang inyong mga sangkap ng katawan na pinakaalipin ng karumihan at ng lalong kasamaan, gayon din inihandog ninyo ngayon ang inyong mga sangkap na pinakaalipin ng katwiran sa ikababanal. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi ng Galatians chapter 5 verse 1, magsitibay kayo sa kalayaan, huwag na pasakop muli sa pamatok ng pagkailipin. Kinakailangang matibay tayo sa kalayaan ngayon ay meron tayo. Ang sabi, huwag ka nang pamatok pa muli sa pagkaalipin ng kasalanan. Huwag ka nang makasalimuha pa o makisama sa kanila, mga minamahal. Dahil ang kailangan natin ay maging matibay sa kalayaan. Nilagyan natin ng supporting verse, mga minamahal. Ang sabi, tayo'y pinalaya sa kasalanan, maging alipin tayo ngayon ng katwiran. Lahat magsabi ng praise the Lord. Dahil nung unang panahon daw, mga minamahal, inandog natin ang ating sarili sa higit na kasamaan. Totoo naman yun, hindi ba? Yung ating sarili, inihandog natin ng higit sa kasamaan. Talagang up to the top, kung ano magagawa natin, mga minamahal. Sabihin natin, extreme na kasalanan yung ating ginawa, gagawin natin. Ngayon, hihigitan natin. Kung paano nung unang panahon, inhandog natin ng higit ang ating sarili sa kasalanan, ngayon naman, iyahandog natin ng higit ang ating sarili na pinakaalipin ng katwiran. Iyon ang ating nabasa sa verse 19, mga minamahal. Kaya hihigitan natin, mga minamahal, yung ating paghahandog dahil ang pinaghahandogan na natin ngayon ang ating sarili, ang Diyos na sa atin ay nagpalaya mula sa ating dating kalagayan. Kaya meron akong naalala, ito'y nakwento ko na mga minamahal, 2015, merong isang hunter, napunta siya sa malawak na kagubatan, mga minamahal, at meron siyang nadinig na huni ng ibon. Sa madaling salita, kinuha niya, mga minamahal, at kanyang napag-alaman na ito pala isang sisiw na agila. Ang ginawa niya, mga minamahal, inuwi niya sa bahay, meron siyang mga alagang manok doon, na yung inahin doon ay kapipisa pa lamang ng sisiw, isinama niya ron, mga minamahal. Sa madaling salita, lumalaki yung sisiw na manok, at saka yung sisiw na agila. Out of number yung agila, mga minamahal. Kasi kung ano makita niya sa sisiw, 10 kasi yung sisiw, habang lumalaki sila, nakita niya, pag kumain, kumakalaykay. Kakalaykay din siya, mga minamahal. Kasi yun na nakita niya sitwasyon. Kinakain nila bulate, maghahanap din siya ng bulate. Kung ano ginagawa ng mga sisiw na manok, yun ang ginagawa niya, mga minamahal. Hanggang sa silang lahat ay sabay-sabay na lumaki. Kaya pag tilaok ng mga manok na lumaki na dating sisiw, titilaok din siya. Dahil alam niya, iyon ang kanyang pagkatao. Isang araw, may dumaan na mga ngaso, mga minamahal, nakita niya, bakit napasama rito ang isang agila? Hindi pa naman siya tunay na agila noon, mga minamahal, kasi laki pa din siya ng manok, mga minamahal. Ang sabi niya, hindi ito ang kanyang tunay na kalagayan. Wala yung may-ari, kinuha siya, mga minamahal, doon sa pik, pinakatuktok, mga minamahal ng bundok, dinala siya ng mga ngaso. At pagkatapos, doon siya ibinato, mga minamahal, pabulusok sa napakalalim na bangin. At itong sisiw na agila, mga minamahal, kasi laki siya ng manok, nakita niya ang kanyang sarili, pabulusok siya ng pabulusok, mga minamahal, pero meron siyang napansing. Ibinukan niya yung kanyang bagwis, yung kanyang pakpak, ikinampay niya.
meron palang lakas yung kanyang mga pakpak, mga minamahal, sa kanyang patuloy na pagkampay ng kanyang pakpak, siya'y pataas ng pataas, pataas ng pataas, hanggang sa mapunta siya sa malawak na dagat, mga minamahal. At nakita niya, meron pala siyang katangian. Yung kanyang mata ay malinaw pala mula sa kitasan, mula sa malawak, papunta sa malawak na karagatan. Nakita niya ang mga isda, mga minamahal na di kalalima, ito'y lumalangoy. Ang ginawa niya, bumulusok siya. Ginamit niya yung kanyang mga paa, yung kanyang mga kuko, mga minamahal. Dinagit niya yung mga isda, mga minamahal. At muli siyang pumailang lang pataas. Habang ginagawa niya ang bagay na yun, meron siyang napagkilala. Nakilala niya ang kanyang sarili, hindi pala siya sisiw, hindi pala siya manok, siya pala ay isang agila. Ganon ang ating kalagayan, mga minamahal. Nung tayo isinilang, mga minamahal, lilikha tayong maayos ng ating mahal na Panginoon, pero kinuha tayo ng hunter na kaaway ng ating mahal na Panginoon. Ikinulong tayo sa isang kulungan sa mundong makasalanan, mga minamahal. Kaya habang tayo nagkakaisip kung ano nakikita natin sa ating kapwa, yun ang ating ginagawa. May bisyo rin tayo. Hindi ba? Swel sa magulang, swel din tayo sa magulang. Pero isang araw, dumating, mga minamahal, ang isang hunter na may mabuting kalooban, walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kinuha tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, sinasabing, hindi yan ang iyong tunay na pagkatao, hindi yan ang lugar para sa iyo. Sa isang mataas na pananampalataya, dinala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo at saka tayo binitawan. Hindi ibig sabihin na iniwan tayo ng ating mahal na Panginoon sa ating nalanasang pagsubok para tayong agilang bumubulusok dahil hindi pa natin kilala ang ating pagkatao. Subalit na tayo lumabas sa pagsubok, ginamit natin ang lakas ng pagwis ng ating pananampalataya, ang linaw ng ating pangunawa, nakilala natin ang ating sarili. Tayo'y pumapailang ang pataas ng pataas, tumatag ang ating pananampalataya, kagaya ng pananampalataya ng ating mahal na magulang sa Panginoon. At ngayon, narito tayo, nakita natin ang ating sarili. Tayo'y napalaya, hindi pala tayo taga-sanlibutan lamang para mabuhay sa kasalanan. Tayo nasa sanlibutan bilang anak ng Diyos na alipin dapat ng katwiran at hindi ng kasalanan. Ngayon, kilala natin ang ating pagkatao. Hindi para tayo taga-sanlibutan. Sabi ng ating malapit, hindi ako taga-sanlibutan. Kung ako'y taga-sanlibutan, iibigin ako ng sanlibutan. Dahil ako hindi taga-sanlibutan, kaya kinayamutan ako ng sanlibutan. Ganon din tayo, hindi tayo taga-sanlibutan, mga minamahal. Nagkamalay tayong nasa makasalanang sanlibutan, salamat sa gandahang loob ng ating pinakamahal na Jesucristo ngayon. Tayo'y pinalaya, nakilala natin ang ating tunay na pagkatao, tayo'y nasa sanlibutan, pero tayo'y tagalangit, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya kung nagawa natin ito, mga minamahal, naging matibay tayo sa ating kalayaan, hindi tayo naging nakipamatok uli sa pagkailipin ng kasalanan. At tayo'y pinalaya sa kasalanan, naging alipin tayo ngayon ng katwiran. At hinahandog natin ang higit ang ating sarili sa paggawa ng katwiran kaysa noon sa kasalanan. Sabi ng banal na kasulatan, tayo ngayon ay laya na. Ang ating kalayaan ay merong tinatawag na bunga. Last verse, kindly po, maghanda ating manunugtog magpaawit, yung ating Atral Korsong. Pagdating ko, hiningi ko na hanggang ngayon wala pa rin. Parang busy-busy yung mga nasa lyrics natin. Kanino ko pahining hanggang ngayon wala pa rin. Kindly, beloved Doc. The book of Romans chapter 6, verse 22. But now, being made free from sin and become servants to God, you have your fruit unto holiness and the end, everlasting life. Mga taga-Roma, Kapitulo 6, versikulo 22. Darawat kayo mga laya na kayo sa kasalanan ay nagibang alipin ng Diyos. Kaya ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nakakahiya tuloy. Pagkailangan ko ng Opera Atral Korsong natin, ating beloved minister, Kuya Jun pa nag-aabot. Yung natin nasa makasama natin sa IT. Kailangan siguro ipanalangin para pagpalain. Paulit-ulit lang tayo sa ganun. Pasensya na kayo. Ano ba yung nabasa natin? Nakalimutan ko tuloy. Last verse natin, Roma 6,
22, ang sabi, ngayon kayo'y laya na sa kasalanan, maging alipin ng Diyos, mayroong bunga. Anong bunga? Ang sabi, sa ikababanal, ang wakas nito ay buhay na walang hanggan. Kaya sigurado tayo, mga minamahal, ang wakas natin, hindi tayo nagbabaka sakali na tayo'y tagalangit dahil nagkaroon tayo ng spiritual independence, spiritual liberty, tunay tayong pinalaya. Ang sabi, ang bunga nito, ang wakas nito ay buhay na walang hanggan. Tayong lahat ay tumayo at umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ngayon masasabi natin, wala ng ibang Panginoon sa buhay ko ngayon, kundi ikaw lamang, Jesus, sa habang panahon. Pagkat ikaw ang nagbigay kabuluhan sa ating buhay, sa tulad ko, Panginoon, dakila kang tunay. Yun ang makatagang ating mababanggit. Tayo po umawit. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, sa buhay ko Yan ang ngayon, ating sasabihin. Wala nang ibang Panginoon sa buhay natin kundi ang ating mahal na Panginoon. habang panahon. Hallelujah. Pagkat ikaw ang nagbigay kabuluhan sa aking Ang buhay. ating Diyos, nagbigay kabuluhan sa ating Ko, Panginoon, dakila kang tunay, inari mo ang sala ko, hirap at usay, tiniis mo, hanggang kamatayan, pinaglaban mo ko. pinaglaban tayo ng ating mahal na Panginoon. Panginoon, sadyang kaibuti ng iyong puso. Napakabuti ng ating mahal na Ang Panginoon. tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking inaalala ang paborit at samba. Ang buhay ko'y tanging sa'yo. Ang masasabi natin, Panginoon, Panginoon, kaibuti mo. kaibuti mo. Hallelujah. Laging nasa puso ko mga dakilang gawa. Yan ang ilalagay natin sa ating puso. Ika'y daan, Mga dakilang gawa ng ating mahal na Panginoon. ika'y panglingkuran. Nilingap mo ang tulad ko. Panginoon, kaibuti mo. Panginoon, kaibuti mo. Ikaw ang dahilan. Ang dahilan, kaya't ako'y Ang ating mahal na dahilan kung bakit tayo ngayon ay narito may tunay na kalayaan. Panginoon,
manalangin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ating beloved ko preacher, Brother Joey Mancera, para sa ating pinagpalang mga bago. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless you, beloved preacher, Louis Angeles. Hallelujah. Sa lahat po ng ating minamahal na mga bisita at magiging kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mapalad po kayo. Sa araw na ito, ang araw ng kalayaan ng bansang Pilipinas at kayo naman. Ito po yung spiritual na kalayaan. Palalayain kayo ng ating dakilang Diyos sa inyong mga kasalanan. Kayo po'y pinagpala sapagkat alam namin ang ating dakilang Diyos ang tumawag po sa inyo dito sa tunay na gawain. Saksi kayo sa mga buhay na patotoo, mga himala na ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa bawat mananampalataya sa JMCIM. Inyong narinig ang mga buhay na patotoo, kanyang dakilang mga tanda, kababalaghan, mga himala, nakatuparan na ipinangako ng ating dakilang Diyos sa banal na kasulatan. Kung isuko mo, ibigay mo ang iyong buhay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lubos na kalayaan at ikaw ay pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Kailangan mong sumampalataya sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nagpahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay na maguli upang patunayan siya ang nag-iisang Diyos. Wala nang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang pangalawa ay ang pagsisisi. Kailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan at iwanan ang makasalanang buhay na hindi mo na kailanman babalikan pa. Kapag nakita ng ating dakilang Diyos na nais mong totoong magbago upang maging banal at matuwid, tutulungan ka niya. Ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus sa kapatawaran ng iyong kasalanan. At ang pang-apat, yung bautismo ng banal na Espiritu. Siya mismo ang magbibigay sa iyo ng kanyang banal na Espiritu mula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sinasabi po sa Gawa 2:38, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng Hesukristo sa ikapagpapatawad ng iyong mga kasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Hindi titingnan ng Diyos kung gaano karami at kalaki ang iyong kasalanan. Pag ikaw ay taos-pusong tapat, ikaw ay magpapabautismo sa pangalan ni Jesus, sabi po rito, lahat ng iyong kasalanan ay patatawarin ng ating dakilang Diyos. At ikaw ngayon ay magiging banal. Dahil banal ang tumawag sa iyo, may karapatan ka na bautismuhan ka niya ng kanyang banal na Espiritu. Pag sumayo ang banal na Espiritu, ikaw nga ay tunay na anak ng Diyos. Ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay at may kapangyarihan ka. Manalangin sa may sakit, makapagpalayas ng demonyo, lahat ng iyong dalangin habang tumataas ang iyong pananampalataya. Patuloy kang dumadalo ng dumadalo, ang Diyos naman ay tapat. Siya ang magkakalob sa iyo ng pagpapalang pisikal, material, higit sa lahat sa espiritual. Yan ang nagpapatunay dito pa lang sa mundo. Ang pangako niya ay totoong ginagawa ng ating mahal na Panginoon. Thy will be done on earth as it is in heaven. Ito po yung pinakamahalaga, yung kaligtasan ng ating kaluluwa at pagbalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, sama-sama tayo sa langit sa pangako niyang buhay na walang hanggan. Kaya sa ating minamahal na mga baguhan, mga bisita at magiging kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ito na po yung panahon. Ito na yung oras na isuko nyo ang lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon.
Itaas niyo po ang iyong dalawang kamay. Sumunod po kayo sa panalangin ito, kalakip ang pagsisisi. Dakila at mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, ako po ay isang makasalanan. At ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking nagawang pagkakasala sa iyo mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi po ako ng kapatawaran sa iyo, dakilang Diyos. Pinakamamahal na Panginoong Yesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, pinakamamahal na Panginoong Yesus. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan at hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Yesus. At kami naman po ang manalangin na patuloy na kataas ang iyong mga kamay, patuloy na makipag-ugnayan, hallelujah, sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Opo mapagpala naming Ama, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa unang panalangin ng aming minamahal at iginagalang na Pastor Evangelista Wildy Estrada Almeda, ang propeta sa aming huling kapanahunan. Salamat po sa mga kaluluwang ito na taus-pusong tumanggap sa iyo. Dalangin po namin, dakilang Ama, patawarin mo po sila. Isulat mo ang kanilang pangalan diyan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Iligtas mo po sila sampu ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samod dalangin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Dalawa na po yung naganap. Una pong reglamento, kayo po'y sumampalataya na sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Pangalawa po, nakapagsisinayo kayo sa inyong mga kasalanan at tinanggap nyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ang pangatlo po, huwag po kayo lumisan na hindi na bautisman upang lubos na mapatawad ang iyong mga pangalan, ang iyong mga kasalanan at isulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. At magpapatuloy po tayo at sa inyo ang banal na Espiritu, ang Diyos ang magbabautismo sa inyo. At mga minamahal, dito na mag-umpisa yung tunay na kalayaan. Idadagdag pa ng Diyos lahat ng iyong pangangailangan. Ay yung madalangin ay makakaabot sa trono ng biyaya. Pag-iingatan ka ng Diyos, pagagalingin ka, bibigyan ka ng tunay na kapayapaan at magmamana ka pa ng buhay na wala hanggan. Kaya magpapatuloy po tayo. Anyayahan po natin ang ating mga kaibigan, ang ating mga unsaved loved ones upang sila man din ay pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At mga minamahal, tayo dadako na po sa ating mga pangangailangan, prayer for the sick, at ibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Rap Blanco. Amen. Praise the Lord. God bless you, my good preacher, Brother Joey. Tayo po magkaisa mga minamahal para sa lahat ng ating mga kahilingan, anuman ating mga prayer request, tayo po sumampalataya na sa ating dakilang Diyos ay walang imposible mga minamahal. Dakila po namin ang mga Diyos na magpaparihan sa lahat, pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa pangunang dalangin na aming kagalang-galang, Mahal Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda, real-time prophet kami po, Mahal pa inulubos na nagpapakababa at nagsisisi, Mahal pa sama kami na sumpungan sa aming pagkukulang, pagkasala siya. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin at tulungan mo kami. Masunod po namin lahat mong kautusan, Mahal Panginoon, at maging
handa sa dakilang anin pagbabalik. At habang kami nag-aantay sa dakilang katubusan namin, mahal na Panginoon, maggamit mo rin kami, mahal na Panginoon, sa napakalawak mong gawain sa buong mundo, mahal na Panginoon, sa pagligtas ng marami pang kaluluwa. Hallelujah, hallelujah. Lubos aming pasasalamat sa iyo, mahal na Panginoon, nagkaloob ka ng totoo mong propeta. Amin ang mga ginagala, mahal na Pastor, at beloved children, nangaral ang buong katotohanan, mahal na Panginoon. Hallelujah, taglay po namin ngayon ang pinagpalang lubos na buhay, mahal na Panginoon, at katiyakan sa buhay na walang hanggan, ang patuloy ng kalakasan, mahabang buhay na amin naman kinigal, mahal na Pastor, and all the beloved children, mahal na Panginoon, at binubus mo lahat ang pinangako mo na spiritual, physical, material, pagpapalago, umapaw, mahal na Panginoon, patuloy na may papangal sa buong daigdig ang nag-iisang ebanghelyo ang kaligtasan hanggang sa niyang pagbabalik. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Mga minamahal, ilihans po natin ating mga sarili. Isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan may karamdaman. Isipin po natin, our beloved Paul Pastor, Evangelist Valdez Rodameda, naglehans po sa atin, sa ating mga loved ones, sa lahat ng ating minamang kapatiran, kung anumang uring karamdam, problema o bisyan, banggitin po natin, mapalayasin po ating masasumang espiritu. Sa pangalan ni Jesus, teams of cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, AIDS, COVID-19, leprosy, lahat ng uring karamdam, drug addiction, unbelief and doubts, carnality, vanity, glory, pride, lust, covetous, materialism, homosexuality, lesbianism, cast out, cast out, cast out, cast out, in Jesus' mortal problems, spiritual problems, financial problems, cast out, in Jesus' name, be healed, be healed, be healed, problems also right now, in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus, hallelujah, 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 purihin ka, mahal na Panginoon, sa katugunan mo po sa lahat ng ay madalangin, sapat na ito ang iyong propeta, mahal na Panginoon, ang panalangin na nakakabot sa iyong trono, bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon, minamahal, sa dakilang tagumpay, katugunan sa lahat ang ating madalangin, hallelujah, babangkitin po natin a million times sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon, sa ating mga puso, ang hallelujah, praise the Lord, sabay luksuman 3 beses, sabay-sabay po tayo, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, we love you so much and thank you so much, Lord Jesus. Glory, glory, glory to God. Purihin ka, mahal na Panginoon. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, minamahal. At tayo mo po idadako sa ating po announcements. Hallelujah to our beloved ordained preacher, Dr. Rick Alarcon. Amen. God bless you po, Brother Ralph Blanco. At mga minamahal muli po sa ating po mga mahalagang announcement po, mga minamahal, sa lahat ng mga tapat, pinagpalang ating po minamahal mga kapatiran. At higit sa lahat sa inyo po, minamahal mga bisita po sa inyo, aming minamahal mga masugid na mga webcast viewers, ating mga new webcast viewers, ang gawain po ng Jesus Crusade ay nagpapatuloy po Miyerkules, Biyernes, at Linggo po, thrice a week po yan mga minamahal. This coming Wednesday, 1 p.m., up to 6 p.m. And this coming Friday naman po, same time din po ang ating pong Friday service po, 1 p.m. and up to 6 p.m. also. And next Sunday, maghapon po, panamahan ng Jesus Crusade, at po ang maghapon pagpupuri, araw po ng linggo mula 10 a.m. up to 4:30 in the afternoon. Inyo pong patuloy na subaybayan, mga minamahal, at pong Central live stream at tayo po, we're being watched through FB page JM Siam Central Live Stream and also through YouTube JM Siam TV. Ang ating pong website www.jmsiam.org. Maaari po kayong tumawag sa mga nagnais po magpapanalangin po o magpapayo po for prayer and counseling 8-372-91-94 and 8-375-1148. Sa lahat po namang nais po mag-request ng prayer o magpapayo po. Mga manayan po ating mga linya ng telepono 8-372-9194, 8-375-1148. Available po sa loob ng 24 oras. Ang ating naman pong TV program, ang Jesus Miracle Crusade po, ito po ay sumasim po. It's being telecast. Ating pong TV program every Saturday in the evening. Yan po sa PTV Channel 4. Nag-start po yan ng 10:30 p.m. up to 12 midnight, 1.5 hour ating pong TV Crusade at ang ating pong radio program, mga minamahal, ang Jesus Miracle Hour. Ito po ay ating pong mapapakinggan gabi-gabi, Lunes hanggang Sabado po sa ganap na alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Yan po ay sa DZME, sa radyo ano po. Yan po ay 1530 kHz AM 1530 sa AM mga minamahal. At ganoon na rin po mga minamahal, ang ating pong GMCM bank account po
Huwag niyo po kalilimutan sa mga nagnais pong magkaloob through our bank account. Yan po ay sa Banco de Oro, sa Favor Branch. Anywhere, mga minamahal, anywhere of the different regions of our country, mga minamahal, kahit 10 branch po ng BDO. Ang ating pong bank account, ito po isa pang savings account, SA, and the whole name is the name of our ministry, Jesus Miracle Crusade, International Ministry, or Jesus Miracle Crusade, or the acronym JMCN, or JMC, mga manasa database po yan ng video 00039026857 habang tayo po'y patuloy nagkakaloob at yung mga vows, pledges, and tithes and offerings, lalo't higit sa higit pa po na ating po mapapangaral ang nag-isang buong ang tunay na ebanghelyo sa buong mundo pa mga bilyon-bilyon mga taong wala pa pong Kristo sa puso ay maging katulad po natin makalapit po sa kanya pong banal na paanan. At tayo na po'y tumayo mga namahal at tayo po natin tumayo at atin na po ang ipagkaloob po ang lahat po ng pagkakataon sa manguna po sa ating closing prayer, beloved Brother Euphem. Excuse me lamang po, meron pa po tayong karagdagang anunsyo po. Purihin malapay noon. Excuse me lang po. Beloved Lord, Excuse me lang po. Excuse me, beloved Brother Euphem, meron pa pong Tayo pa sa buhay. Dakila po. Excuse me lang po. Sa huni kita lapitan. Doon po karamay bilang sa doon magbasa po. Nasaan po likis po? Bayan. At manginamahal, ating pong buting pinagpipitagan ng ating ginagalang mahal evangelista po natin, our dearest beloved and honorable pastor, Wilde Suara Mera and Saint Prophet of this loving and merciful great God, our dearest Lord Jesus Christ, the whole beloved Almeida family, the beloved children po ay nagpapaabot po ng kalapang heartfelt, taos pusong condolence po, taos pusong pakikiramay po sa sambayan po, mga manawag ng Lapitan family po sa pag-listen po tungo po sa langit ng ating pong beloved Mami Feb Lapitan. Sila po ay nasa piling na po ng mahal na Panginoon at nakimlay po ang kanila pong labin ating pong beloved Mami Feb Lapitan sa Novaliches Town proper po ba? Or sa Alomar po? Novaliches? Sa Alomar po. Excuse po sa Novaliches. Sa St. Peter po. St. Peter po, mga minawag niya po sa Novaliches Town proper. At po, beloved Mami Feb, lapitan na. At habang tayo po'y nakatayo, akin na pong binibigay ang lahat po ng pagkakataon sa aking kapwa mga aral. Manguna sa ating pong panalangin sa pagkatapos, beloved Brother Euphem, mangampo. Purihin malapay noon. God bless you, beloved. Holy Priest, beloved Rick Localarcon. Sorry po, beloved Doc. Tayo po ay sama-sama malangin sa ating pagtatapos. Dakila mapagpalang mga banahal na makapangyarihan at malapay noon. Sa unang panalangin ang aming kagalang-galang na beloved Pastor Elvida, propeta sa huling kapanahonan, kami malapay nagkakaisa nagpupurit na papasalamat sa iyo malapay noon sa tagumpay ng iyong balagawain, malapay noon, hallelujah. Maraming salamat din sa iyo malapay noon sa paglangis mo sa bawat yugto ng balagawain. Higit sa lahat sa iyong salita din ng mga ngaral, malapay noon sa aming pag-uwi, kami gabayan mo at pag-ingatan ang bawat sa amin malapay na makarating kami malati sa aming kanya-kanyang tahanan, malapay noon, maging sa mga sakyan, malapay noon, ingatan mo din sila, malapay noon, ilayo sa anong mga disgrasya, kapahamakan, malapay noon, pagpalayan mo kami lahat, mga kapatiran sa buong Pilipinas at sa buong mundo, malapay noon, masagalang pagpapalang spiritual, material, pinansyal, malapay noon, maging sa mga webcast viewer, malapay noon, higit sa lahat, malapay noon, pangawakan, mambawas sa amin, malapay noon, hanggang sa iyong pagbabalik sa matamis at pangalan ni Jesus. Amen. God bless you all, mga minamahal. Hallelujah. Pag-ingatan po kay ating pinakamamahal na Panginoon sa inyong pag-uwi. Glory to God. Hallelujah. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of my dearest Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with
see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of my Lord. Yes, I love you with the love of my dearest Lord. The glory of my King. Oh, yes, I love you with the love. Yes, I love you with the love. Yes, I love you with the love of my Lord. I am the God that He led thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. You are the God that He led me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that He led me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that He led me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healed me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, our healer. Thank you, dearest Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. God bless you all po, mga minamahal. Happy birthday, Daddy. Hallelujah. We love you po, Daddy. Especially to our dearest Papa. Advance happy birthday, Pa. We thank the Lord for your life, our dearest Papa.
We love you so much, Pa. And to our brother Poch, happy birthday in advance. Glory to God. Hallelujah. We love you all in the Lord, mga minamahal. Hallelujah. To you. Happy birthday, Daddy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. We love you, Dad. We love you, Daddy. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, beloved musicians. Thank you, beloved choir.